Kakapasok lang, expose na. Sumabog na si Attorney Acosta. Binasag na katahimikan. FL Lisa, tamba, walang kawala. Iba tong balitang ito. Etong balitang ito na matutunghayan natin at bibigyan natin ng reaksyon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. At syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider. Yan, bisita kayo mga katunay para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ito. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Viral. Ang di umano'y balitang isang napakagaling at napakatalinong abogada na si Attorney Persida Acosta. Di mapigilang magsalita at maglabas ng kanyang sama ng loob si Attorney Persida Acosta dahil ang mga magsasaka at mamimili ay labis na apektado sa di makatarungang presyo ng sibuyas. Sana naman ay umaksyon na ang administrasyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. para mapigilan at mahinto na ang mga smugglers dahil lalong naghihirap ang marami sa ating mga kababayan ngayon. Tama! Yan dapat ang mapuksa, yan dapat ang mawala, yung mga smugglers na yan. Kaya lalong naghihirap ang bansa natin dahil dyan. Kaya nagmamahal yung mga bilihin na hindi naman dapat magmahal. No? Yung mga bilihin na dapat imababa lang. So dahil sa mga pahirap ng mga smugglers na yan, is lalo tayong nahihirapan. Kumbaga sila ang kumikita, tayo ang kawawa. Diba? Parang sila lang yung anak ng ano eh. Huwag na natin banggitin. Dahil hindi sila magiging anak noon dahil gumagawa sila ng kasamaan. Buti na lamang at may mga taong tunay na may malasakit sa bayan. Tulad ni Attorney Persida Acosta. Ang kaso na to, ilang linggo na. At may nabasa ako na may mga magsasakang nag-suicide. Dahil pipilin sa kanila 8 pesos, 10 pesos. Tapos mapapalitan nila 700, 600 per kilo. Binili sa kanila mura na mga middlemen ng mga negosyante. Pero alam niyo ba ito nangyayaring to? May solusyon dito eh. Mababa presyo ng sibuyas. Ang dami kayang sibuyas na naaani ang ating magsasaka. Lalayo pa kayo? May tanim akong sibuyas sa paso, mag-aani na ako. Wow. Oh, madaling itanim eh. Kawawa naman yung mga magsasaka natin, no? Kung tutuusin, napakahirap ng ginagawa nila. Mantakin mo, nagbababad sila sa init ng araw. O pagpalagay natin ganun. Pero yung mga namumuhunan dyan, yung mga bumibili sa kanila, is sobrang parang ano eh, gulangan ang nangyayari. Mantakin mo, sinabi ni Ma'am Presida Acosta, ni attorney, nabibili ng 10 piso, 7 pesos, tapos pagdating dito, ibebenta sa malaking halaga. Di ba? Sobrang lugi. No? Hindi patas. Eh kung gano'n ang nangyayari, eh di hahanap na lang ako ng mga magsasaka na nagtatanim ng gano'n at sa kanila na lang ako bibili. Di ba mga katunay? Oh, marami pa akong mabibili kung halagang 10 piso, 7 pesos eh. Alam natin may kasabihan na kung negosyante ka, dapat maging matalino ka. Pero wag naman yung sobrang talino kasi kapag sobrang talino, gulang na yun. Bakit ganon? Ang mahal. Yung mga order, profiteer, cartel, smuggler. Ayan, yung anti-smuggling law, iba pa yun eh. Kaya ito, mga kapulisan, eto na, kung nagmo-monitor kayo, tatago yung produkto. Yes. Para pag naubos ang supply, tataas ang presyo. Kasi the greater the supply, Kumbaga parang iniipit. Ay, nako. the lower the prices. O, di ba? Kaya nga mga kababayan, sa pagkakataon to, tulong-tulong po tayo, report po ninyo. At ang buong person ang tutulong dyan. Eh, Ang dapat mga talaga distrito namin. kinusan yung ganyan. Para po malaman sino ba yung mga hoarders na yan. Economic sabotage yan eh. Sa totoo lang, nakakahiya. Sa Amerika, ang mura ng sibuyas. Pati dito sa Pilipinas, mahal. Eh, agricultural country tayo. Agricultural country. Yan. Oh, nakakahiya. Dapat talaga yan, maaksyonan yan at malaman kung sino-sino yan. Kumbaga, ayan,
batik na naman yan. Di ba? Pwede maging batik yan sa gobyerno natin, sa presidente. Siyempre, kapag nagmamahal ang mga bilihin sa atin dito sa Pilipinas, nasisisi ka agad dyan, dahil sa presidente natin, ganito, ganyan. Di ba? Pero bukod dun, is ang talagang nagpapahirap talaga dyan is yung mga smuggler, yung mga nag-iipit na mga ganong produkto. Kaya dapat, ayun talaga ang hanapin. 'Di ba? Ayun yung solusyonan. Oh. Ngayon, kapag inaksyonan yung ganong bagay, edi wala na. Wala nang gagaya dun sa mga taong ganun. Oh. Kaso kung babaliwalain yan, hindi mo papansinin, ay walang mangyayari. Magpapaulit-ulit lang. Kaya naghihirap ang bansa natin dahil sa mga ganun. 'Di ba? Masyado tayong nininegosyo. 'Di ba? Masama 'yun eh. Tatampo ang mga magsasaka. Mura binibili sa kanila. Bakit sa merkado napakamahal binibenta? Oh, 'di ba? Ayan, Talaga masama po magtatampo yan. sila niyan. Lapag sa batas yan. Yes. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat mahal naming Atty. Acosta. Hindi lang makulong, dapat bitayin ng mga iyan. Hindi lang magsasaka ang ginagago ng mga iyan, pati mga mamamayan na hikaos ay walang awang pinagsasamantalahan ng mga iyan. Dapat may patas na bawal na pagtaas ng presyo ang ating Yes, mga bilihin. tama yan. Kapag may shortage, iyan ang batas na lunas sa mga nag-hoarding at nagsasamantala sa bayan. Salamat, Idol. Ingat. Go, go, go lang, Madam Acosta. Mabuhay ka. Maraming salamat at ipinagtanggol mo ang mga kapatid nating farmers. God bless you po. Sana magising ang Pangulong Bongbong Marcos para maayos yung problema sa ating bansa. Ayan, sana nga, makita niya yan. No, sinasabi nga sana magising siya, yung Pangulo natin. Mas maganda yun. Di ba, lalong-lalo na is sa agrikultura. Kailangan pagyamanin natin yan eh. Kasi kung mawawala yung mga ganyang mga smugglers, yung mga nag-iipit na mga ganyan, mga produkto, wala tayong magiging problema eh. Hindi maghihirap ang bansa natin. No? Patuloy pa tayong uunlad. No? Kaso nga lang, hindi ganun ang nangyayari. Mapapakamot ka na lang sa ulo mo eh. Pero nabili ako nung nakaraan parang nagmura na yung sibuyas. Kasi 10 piso, ang dami. Malalaki, 4 na piraso pero malalaki. Baka siguro ay inano na nila, parang nakaramdam na sila. Di ba? Kaya nagmura na yung mga tindahan kasi mga kinukuha na siguro nila. Nakaramdam na. Dito sa Taiwan, mura lang ang sibuyas kahit hindi man sobrang lawak ng Taiwan. Sa Taiwan na lang tayo bumili. Affordable ang mga bilihin dito. Sibuyas lang bibilin mo, pupunta ka pa ng Taiwan. At least parang, itong sibuyas namin is made in Taiwan to. Hindi kagaya dyan sa Pinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagtatanim sila ng sibuyas. Kulang pa rin. Kaya totoo sinabi ni Atty. Acosta, nagkakahiya tayo kasi sa Pinas ang isang pinakamalaking agrikultura. Sana Lord, maayos tong problema kasi dami kawawa at nadadamay sa pagtaas ng mga bilihin, lalo na yung wala ng pangbili. Tama po kayo, attorney. Bakit ang tagal aksyonan niyang problema sa sibuyas? Paano yung power plant na nagka-problema? Kaya kayang ayusin agad. Kung ganyan kagunggong ang galaw ng gobyerno, huwag na tayong sumabay sa teknolohiya. Nakakahiya Pilipinas, pinagtatawanan tayo. Ang galing magsalita ng leader. Halos lahat ng trope, mapapatyaw niya kung pagalingang magsalita. Sana sa gawa at aksyon ganun din. End quote. And meron pang insidente ngayon, Senadora, pinaka-latest, gumawa ng mga videos na paninira, naka-ads pa sa YouTube. Gumastos talaga para ipalaganap itong propaganda laban sa mga Duterte and kay Pastor Apollo. Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko, ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila.
nasa 25 million daw yung pagbili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video. Aha. Doon sa akin, 25 million. Pero yung overall daw, nasa 400 million Kumbaga sa may source si Madam Amy, si Madam Senator. mira sa atin lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Talaga naman linulusta yung pera ng taong bayan sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, talibasan sa tayo naninindigan. At ito nga, wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Kaya nga yung mga kontrobersya, ma'am, na mas malapit sa bituka ng mga tao, tila natatabunan na nito kasi nga ginagastosan nila, mas hinahype pa, mas pinag-uusapan Yun nga ang kinagagalit ko dahil halimbawa, munat sa poll nung pag-upo pa lang ni Presidente ni Bongbong ng aking kapatid, abay sinabi ko na noong 2022 pa lang, sinabi ko na kaagad ang unang dapat gawin is sugpuin yung agricultural smuggling. Abay mula noon hanggang ngayon, wala pa rin. Ayaw ipasa yung agricultural smuggling. Sino ba yung mga protector na yun? Natakot itaas yung smuggling na penalties. Abay, yan ang nagpapahirap sa bayan, pumapatay na magsasaka, Yes. ng presyo sa buong kapulungan. Bakit hindi yan ang Kawawa yung mga magsasaka tsaka yung mga mamamayan. No? Yung mga namimili, 'di ba? Yung mga binibentahan niyan. Mantakin mo, yung nasabi nga kanina, is mabibili lang ng mura sa mga kababayan nating magsasaka. Tapos ganun ibinebenta ng mga kumukuha sa kanila. Tapos yung mga kumukuha sa ibebenta naman ng mataas. 'Di ba? Kung 10 piso tapos ibebenta ng 70, layo, 'di ba? Grabe. Kumbaga, sobra-sobra namang pagpapayaman yung ginagawa nyo. Hindi naman masamang magnegosyo. Kasi pwede nila yung katwiran. Negosyante kami. Kailangan kumita kami. O, hindi naman masamang magnegosyo. Pero wag naman yung negosyo. Di ba? Yan ang talagang tunay na urgent, ang pagkain. Ang bawat pamilya, talagang yan ang Kasi araw-araw. kaya nila iniipit yung sibuyas. Alam nyo kung bakit? Alam naman natin na ang sibuyas, yan, kailangan yan sa lahat ng pagluluto natin. Sa ulam. Lalo na kung ang ulam mo ay pork steak, beef steak. Oh, sarap niyan. Tapos corn beef. Oh. Meron nga yung iba pinapapak ang sibuyas. Ako, paborito kong papakin ng sibuyas. Kayo mga katunay, paborito nyo papakin yung sibuyas. Oh, yung sibuyas na puti, masarap pag pinapapak siya. Oh, kaya nga parang amoy ano na tayo. Amoy mekes. Araw na hinaharap at pinoproblema, hindi naman yung tsa-tsa, hindi naman yung PI, hindi naman yung kung ano-ano. Ang talagang pinoproblema natin, ang gastusin. Ang taas Yes. ng presyo ng pagkain, hindi na Yes. makatao. At alam din natin, yung gasolina, mataas din. Kaya lang, yung gasolina, alam naman natin imported, ang pagkain, hindi natin maintindihan. Yes. Dahil, ang pagkaalam natin, ang karamihan ng pagkain natin, talaga namang kaya natin itanim, kaya na naman natin alihin dito sa sariling bansa. Kung bakit import ng import, na smuggling pa. Talaga namang may kumikita dyan. And ang isa pa sa mga umiinit ngayon, ma'am, yung tension po dyan sa South China Sea, yung palitan po ng mga pahayag na alam naman natin, pag lalong lumala, lugi pa rin ang taong bayan. Lugi na nga tayo sa kasalukuyan kasi patuloy yung pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Wala pang malinaw talaga na tugon dito, yet parang naghahanap ulit tayo, dagdagan ang problema ng taong bayan. Nakita ko nga, may nakita ako na sinasabi galing sa Chief of Staff kay General Browner at nalulungkot ako kung totoo man to. Hindi ko alam kung totoo kasi hindi naman authenticated, pinasapasa lang sa Viber groups na nananawagan na siya at kinukumusta at nagpapasalamat sa lahat ng nagsasabi na sila daw ay magvo-volunteer para ipagtanggol ang Pilipinas. Alam ko naman matapang at hindi matatanong ang paninindigan ng Pilipino, no? Pero sa kabila nito, gera na ba talaga? Bakit siya nananawagan na mag-voluntaryo na sa iba't ibang reserve forces, ibigay na daw ang mga sasakyan, pati yung mga aeroplano at helicopter, i-volunteer na daw sa ating sandatahan lakas. Nakaka-nervous to. Ano bang ibig sabihin? Susugod na ba tayo sa China o susuguri na ba tayo ng China? Ang akin kasi, bilang opisyal, bilang hinalal, Ang tanong kasi dyan, sandali, Senator Amy, no? Madam Senator. Then, kung tutusin ba, kaya na ba natin makipagsagupaan sa China? Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Kaya na ba nating makipagsagupaan sa China kung lalaban tayo? Siguro sasabihin ng iba na bakit kakampi na natin ang Amerika kakampi na natin yung mga bansa. Although nandoon na tayo, kakampi na natin yan. Sana wag tayong iwan.
No, sige, alam naman natin na ang Amerika is matagal na natin kasama yan. No, hindi ako nagsasalita ng ganito tapos sasabihin niyo pro-China. Hindi. Ako kontra ako sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Kontra talaga ako. Dapat nga ipaglaban natin yan eh. Kaso sigurado ba tayo sa mga sasandalan natin? Kung tayo makikisali, makikilahok tayo dyan ha. O sige, basta nandiyan lang kayo sa tabi namin, papalag na din kami. 'Di ba? Alam nyo kung mangyari ang ganyang bagay, nakakatakot yan. Ang kawawa dyan, alam nyo kung sino? Tayong lahat ng mga simpleng tao. Yung mga sibilyan. Kapag nangyari yan. Kasi kapag masyado kang matapang, pasugod ka, na alam mong ganyan. Siyempre, pag nag-anuhan yan, nagbombahan, di ba? Parang, pati tayo, damay dyan. Magkalapit lang yan eh. Ang pangunahing tungkulin natin ay ipagtanggol at depensahan ang buhay ng bawat Pilipino. Eh kung ilalagay mo sa panganib ang buhay ng Pilipino, kasi atribido kang sumisiksik dyan sa away ng dalawang dambuhalang bayan, eh may kasalanan kang matindi sa taong bayan. Ayaw natin na magkagera. Bakit parang hat na hat sila makipagbunuan dyan? Eh hindi naman natin kaya ang China. Higit sa lahat, hindi naman Yes. natin kaaway. Tingin ko Sila lang. nga laging nagpapadala ng pagkain. Sila rin nagpapadala ng bakuna. Kung ano-anong tulong kapag Kahit pandemic nga, dinala din nila. Joke lang, Senator bagyo kasi sila malapit. Yung US naman, matagal naman natin kaalyado. Hindi rin naman natin kaaway. Defense and Treaty ally yan. Ano bang problema? Bakit tayo nakikisangkot diyan sa away ng China at Kumbaga, dapat nasa gitna lang tayo. Kasi nga sinabi ni Senator Amy, na pareho dyan sa dalawang yan, wala tayong problema dyan. Hindi dapat tayo nakikisali dyan. So, dapat sumasayaw lang tayo sa kung anong tugtog. Yung pinapatugtog nila, isinasayaw na lang natin. Diba? Kasi kung magbanggaan yan, dalawang yan, pag tayo nag-ipit dyan, wala na. Hindi na tayo makakawala dyan. Diba? Anong gagawin natin? Mas maganda na lang kasi tayo kung ano kaibiganin. Pero hindi mo naman masasabi kasing kaibiganin ng China eh. Kasi dati talaga, sinubukan na natin makipagkaibigan sa kanila. Kaso nga lang, para tayong inabuso. Grabe yung ginagawa sa atin. So, siguro hindi naman masisisi tayo dito mga sa Pilipinas na para mainis tayo sa China sa ginagawa nila at syempre nag-apply ng tulong ang Amerika o syempre tatanggapin natin babad trip tayo dun sa ginagawa ng China na nakikipagkaibigan tayo tapos ganun ang ginagawa sa atin. Parang plastikan ang nangyayari. Pero sa isang banda, no, tayo pa rin ang matatalo dyan. Kung sakaling maglaban ng Amerika, China, tapos madamay tayo, tayo ang matatalo dyan eh. Dalawang malaking bansa yan eh. 'Di ba? Malalakas yan eh. So at tayo, hindi ko naman hinahamak ang kakayahan natin mga Pilipino. Matatapang ang Pilipino. Hindi mo pwedeng duru-duruin o sinusinuhin ng mga Pilipino. Palaban lahat ng mga Pilipino. Simula sa mga bayani natin, alam natin yan. Kahit malalakas ang armas ng kalaban nila, kahit bolo, gulok lang ang dala nila, lumalaban sila. Yung mga bayani natin. Pero ngayong henerasyon na to, no, kung iisipin natin yung mga bagong henerasyon, yung mga kabataan na maaaring madamay diyan sa awayan ng mga bansa na yan, yung bansa natin, America, China, kawawa tayo dito lahat. No? Dapat siguro is kung ano ang tugtog na lang isayawin, pero hindi natin ibibigay kung ano ang atin. Ipaglaban natin sa ganung paraan. Hanggat maaaring madaan sa diplomasya, sige. Pero kung ang China hindi nagpapadaan sa diplomasya, hindi pa rin natin pwedeng sabihin na, gera na, di ba? Ganito. No? Hindi tayo pwedeng maging kampante kung sino yung mga bansang nakapalibot sa atin. Di ba? Tayo, syempre, gusto natin ipaglaban ang bansa natin. Ang teritoryo natin. Nandiyadyaan tayo. Pero isipin muna natin, kaya ba natin to? Di ba? Hindi ba tayo iiwan ng mga kaalyado natin kung sakasakali na uminit ang labanan na to? At wala ba gaanong madadamay dito? Kasi yun ang nakakatakot eh. Yung may madadamay. US. At pati yung buhay ng mga Pilipino itataya para Ayun lang. makisangkot yan. Eh, hindi naman nating away yan eh. Wala naman tayong kaaway. Sila yung kaaway talaga eh. Ang liit-liit lang natin bansa. Eh, biglang geopolitical games ang linalaro natin. Wala tayong papel dyan.
And Yes. okay lang sana kung ipagtanggol natin ang ating bayan kung interest natin, pero baka ibang interest na ang ipinaglalaban Yun lang natin, ang baka masama. mali yun. Tama. Babalik tayo sa panahon ng Ikalawang Gera Mundial nung nadamay ang Pilipinas. Siguro naman natuto na tayo sa leksyon noon. Hindi naman natin kaaway mahirap yung yun. hapon noon. Biglang nadamay-damay tayo. Binomba tayo. Palibasa nandito yung mga Amerikano. Binomba tayo ng mga Hapon. Binomba na rin ng mga Amerikano. Nadurog ang Manila. Nagbombahan Walang na. natira. Tayo ang nadurog, At ilang milyong Pilipino ang namatay. 10% of our population died. Wasak ang buong Manila. Walang natira. At higit sa lahat, hanggang dekada 70, nagre-rebuilding pa tayo para mabuo yung ating capital city at yung ating mga kalsada. So talagang nakita... Mantakin mo sila, patag, no? Nagbobombahan sila, pero tayo, kawawa. Ipit talaga tayo sa kanila. Grabe. Para tayong ham. natin, wala talagang silbi itong mga gera ng ibang tao. Bakit tayo pumapasok dyan? Wala naman tayong kaaway. Pilipino tayo. Kaibigan naman natin lahat. Wala Dapat naman... maganda, chill lang tayo. Chill. 'Di ba? Kaibiganin natin lahat kasi ang sarap may kasabihan tayo. Masarap ang walang kaaway. Nakakalibot ka kung saan-saan. 'Di ba? Napupuntahan mo. 'Di ba? Kapag may kaaway ka, wala. Ang mahirap diyan, kung ang China is nagiinit sa Amerika o ang Amerika nagiinit sa China, magkayarian silang dalawa. Siyempre, patulan ng Amerika yung China. Sa tingin nyo, hindi papatulan ng China ang Amerika. Kaso lugi tayo. Okay lang sana kung silang dalawa yung nagbabakbakan. Ang problema ay kung dito yung mga Amerikano din sa atin. Tapos, punteryahin din ng China, di kawawa na naman tayo. Ayun nga yung tinutukoy ni Senator Amy, madadamay na naman tayo. Tayong kakayahan pati. Abay, kung napipikon tayo sa mga inchi, kasi nakakapikon naman talaga sila. Oo. Doon sa pagbubuli ng mga isda. Wala Grabe naman tayong kasi choice, sila, kundi makipag-usap, makipag-dialogo sa lahat ng nivel. Magtiisan na tayo, wala tayong magagawa. Makiusap tayo ng maigi, walang pakundangan. Pakinggan natin sila, pati sa nivel ng Coast Guard, nivel ng mga sundalo, nivel ng cabinet member at saka DFA, pati sa nivel ng legislatura, pati yung mga pangulo, lahat ng levels. Kausapin hanggang magkasundo. At sa kabila nito, magpalakas muna tayo. Susugod-sugod tayo. Hindi naman natin alam kung ano ipanlalaban natin kundi tapang. Matapang nga yung sundalo, pero ano naman ang dala nilang sandata. Alam naman natin na kulang, walang-wala na yung self-reliant defense posture nung panahon ng tatay ko. Wala na tayong ginagawa. Simpleng baril, hindi natin ginagawa. Paski sa sakyan, pati patrol boat. Lahat imported na. Paano tayo lalaban-laban yan? Hindi sa lahat, may eleksyon sa Amerika. Makinig tayo sa eleksyon. Hindi tayo sigurado kung saan tayo tutungo dahil maliwanag na yung dalawang magkatunggali sa US hindi magkasundo tungkol sa foreign affairs. Hindi sa lahat sa depensa ng Pilipinas. Kaya't maghinay-hinay tayo, inaasahan natin na tutulong sila. Yung pala, ang bagong administrasyon, iba na ang sinasabi. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan din natin si Senator Amy Marcos at kanina si Attorney Presida Acosta. Ayan. Kayo mga katunayan ang masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating napanood at binigyan ng reaksyon. Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.